next year. Opo. Hindi kaya yun eh. Hindi ho. Saan mo kukunin? Mangungutang ka na naman. Utang nga ho talaga. Oho. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Oo, yan ang pag-uusapan. Yan ang problema. kaya na sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Oho. Hindi ko naman kinikriticize. Aha. Kaya lang ang sinasabi ko, kung i-declare lang natin na ang Constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, Oho. o baka merong makinabang. Nako, mga punto de vista ho nitong si Senator Rodante Marcoleta ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Kaugnay ho yan sa mga maiinit na kaganapan ngayon sa ating bansa. Isa na ho rito ang pagpataw ng 20% tax sa mga long-term savings ng ating mga kababayan na nasa lower at middle class. Pero bago yan mga kababayan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pero bago ho yan kay Senator Rodante Marcoleta na yan, punta ho muna tayo sa mga nangyayaring malawakang baha ngayong mga panahon na to. Mag-ingat ho kayo mga kababayan dahil talagang matindi-tinding baha ang aabutin ng ating bansa na apektado ng malawakang pag-ulan ngayong mga panahon na to. Eto mga kababayan, yung ano na yan, sa Top Avenue ho yan, Top Avenue ha, kuha ho yan ng News 5, July 19, kaninang madaling araw. Mag-ingat ho kayo mga kababayan dahil matindi-tinding baha ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng NCR ngayong mga panahon na to. Marahil meron na akong nag-ano sa inyo sa mga cellphone nyo na talagang matindi-tinding ulan ang ating mararanasan sa mga susunod na oras, no? Ngayon naman ho mga kababayan, speaking of ulan, ito panoorin ho natin itong si Marcos Jr. kung paano niya inumin ang tubig ulan. Di ho natin malaman kung anong classic trip na naman ang pinagagawa niya na to. Ang daming tubig. Alam natin pinaghahandaan nila pagka kunyari nagkaroon ng malawakang pagbaha, walang makuhanan ng iinumin tubig ang ating mga kababayan, pero para ibida yung mga ganyang klaseng programa ng DSWD, napakalaking kabaduyan ho yan mga kababayan. Napakarami ho natin problema kinahaharap ngayong mga panahon na to, pero tapos bigla kang lalabas sa social media para sasampulin mo yan tubig na pinilter na yan galing sa mga timba-timbang, ewan ko ba dito sa presidente na to. O inabot ni Gatchalian, Brad, itagay mo na. Parang nagiinuman lang sila. Walang amoy, inumin mo. Yan, lagutin mo. Anak ng tokwa, di mo naman pinakita sa amin kung merong laman o ano, di ba? Manluloko talaga tong ano na to itong bangag na to ano lasa, Brad? Ano lasa? Ano lasa? Ang tokwa, Ano? Nagpahalakpakan yung mga unggoy. Anak ng tokwa. Uminom lang ng tubig, yang si Marcos Jr., palakpakan kayo. Anong unique dyan? Buwisit na yan. Linagay nyo yung tubig, merong filtration system, lumabas na malinis. Anong problema dyan? Yan ang nakakabuwisit Ginagawa nilang tanga sa bayan ng Pilipino. Para saan? Para pagka binigay ng DSWD, gamitin tapos inumin yung tubig ng ating mga kababayan. Loko-loko! Wisit ka, oo. Yes, sir. We leave it to them. Yeah, but he will just show them how to use it and how to use it. Mga walang kwentang, speaking of Gatchalian, Rex Gatchalian, yung kapatid mo pala ang sponsor ng batas na magpapataw ng buwis sa mga long-term savings ng ating mga kababayan na nasa lower and middle class. Tandaan nyo ho, karamihan ng mga nasa lower at middle, hindi ho marunong mag-invest yan. Hindi naman sa pag-aano Kasi yung mga karamihan ng mga mayayaman, hindi ho nag-iimpok ng pera sa bangko. Hindi talagang milyonaryo, bilyonaryo Nasa stocks, nasa business yung kanilang mga pera. Yung karamihan na nag-iimpok ng time deposit, yan ho yung mga oldies, yung mga tipong hindi ho ganun kagaling sa paghawak ng pera, kaya hindi ganun kataas yung appetite nila sa mga risk na daladala ng mga stocks, yung mga kung ano-ano dyan, yung mga bonds, yung mga alam niyo yun. Kaya dinadala nila dyan sa mga ganyang klaseng investment ng kanilang pera. Safe, tapos magkakaroon ng interest yan. Ngayon, ang problema, ang pinagdidiskitahan ng pamahalan na to, dahil naubos na siguro nila yung pera,
yung savings ng mga nasa lower and middle class. Bakit hindi nyo pakialaman, bakit hindi nyo dagdagan ng buwis, yung mga katsokarat, yung mga bilyonaryo, mga walang niya kayo. So, ito pa yung instruction, we now stockpile this also in our armory. Pinakawalang kwentang DSWD Secretary, pinakawalang kwentang naging presidente ng Pilipinas. O yan, ininom ni tanga. O, ano lasa? Natural, tubig yan. May filtration system, siguro kaya safe yan. Ewan ko ba, ang nangyayari dito sa bansa na to, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Kay Senator Rodante Marcoleta na ho tayo. O siya, kulang tayo sa salapi. Oo. Kulang ka sa ayon, di ba? Ako, isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay I-tax natin. i-tax natin, pati yung mga pera nakatago daw po sa bangko. 20%, malaki-laki din daw makukolekta. Mga Yung gano'n. interest lang Malaki. naman. O yun nga, yung interest. Ang balit. Non-time deposit. Magkano yun? Mga sa loob ng 3 taon, mga 625 billion? Yung computation natin kahapon. Yung gustong makolekta nila. Oo, makolekta nila. Mga... Kasi pinalalaki yung pilit yung budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.325 trillion. Oho. O pagkatapos ng SONA, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Oo. Matlaki na. Ang tanong ngayon dito, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Oo. Mangungutang tayo. So kung dito lang sa 6.325 trillion ang uutangin mo 1.5 trillion. 'Di ba? Opo. Ngayon, para lamang maitaguyod mo ang taong ito, sige. 1.5 trillion, hindi man pinag-usapan natin. Ano 'yon? Katumbas ng 200 billion per month. Or 400 billion per day. Or 170 million per hour. Naku. Ang tanong, Laki. ba't kasi kinakailangan, parang maliit na pamilya ka lang Magkano ba ang kita natin? Alam ba, tinanong ni Sa loob na Mrs. Sumarjaga. isang buwan. Opo. Si Jen naman kasi, tinanong nakita yung budget ng asawa. Yung, opo, oo. Bakit ang budget natin 52,000 per month? Alam mo naman ang sweldo ko 5-2. nasa... ha? 5-2, 52. Ano ibig ko sabihin? Di huwag kang mag-budget. Oo nga. Nang hindi mo na... Labis sa kinikita. Nang labis sa kinikita. Parang hindi naman makatwiran yun di ba? Opo. O ngayon, dinagdagan mo lalo. 6 points. Yung analogy na yun, tipong para maramdaman ng mga kababayan natin yung pagbabudget sa bahay. Kung magkano lang yung kita mo, hindi ka pwedeng gumastos na lampas doon. Hindi mo pwedeng itap yun. Kahit pa paano dapat magtabi ka ng kakaunti dyan. Hindi pwedeng, para lang sa kapritsyo mo, manghihirap ka sa kapitbahay mo dahil bumili ng bagong TV yung kapitbahay mo, manghihiram ka ng pera para makabili ka lang. Hindi ho ganun yan. Hindi ho ganun gumagana yon mga kahit sa pagmamando ng bansa, hindi ho ganun. Okay lang sana kung yung mga pinaggagamitan, for example, ihiram ka ng pera, pang ninegosyo mo, okay yan, walang problema. Nagtitake ka ng risk para kahit papaano sa mga susunod na panahon, may kikitain kang panibago. Kaso dito, mangungutang tayo, hindi para sa pagninegosyo ng bansa, hindi siya para magkakaroon ng kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino. Walang return of investment. Anong ginagawa ho nila? Manghiram tayo ng pera, ipang-aayuda nila. Manghiram tayo ng pera, pambibili nilang jet fighter. Anak ng toko, wag na. 7 trillion. So pagpalagay mo 15% yun ang GDP, kamo. O kinakailangan ng economy mo ay yumabong palagay mo siguro mga 39 trillion whatever. O so kung ang projection mo, ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Opo. Hindi kaya yun Hindi ho. Saan mo kukunin? Mangungutang ka na naman. Utang nga ho talaga. Oho. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman.
Ayun lang. Oo, yan ang pag-uusapan. Yun ang problema. Kaya nga, hindi ko, madaling bang gawin? Madaling gumawa ng budget eh. Oho. Madali naman kumuwenta niyan eh. Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang, hindi naman nakakabuti sa atin. Oho. Hindi. Naku. Okay nga yun eh. Yun nga ang atin eh, medyo hindi ganun karahas eh. Pang-aayuda eh. Itong kay Senator Dante Marcoleta, mangungutang ka tapos kukurakutin lang. Walang walang preno, wala kang preno sa Dante eh. Yan ang problema sa'yo. Ako, may preno ako dito sa PHFD. Pagpasisihan nyo na. Ako na nangihingi ng dispensa sa inyo. Rekta niyang sinabi na kukurakutin lang eh. Sino ba nangungurakot, Sen? Problema eh. Ako naghihinay-hinay ako dito pero hindi ko naman mapipigilan itong si Senator Dante Marcoleta. Ako ayuda pa nga sinasabi ko. Mangungutang sila, tatapal nila sa ayuda. Ito si Senator Dante Marcoleta. Mangungutang sila at nanak-anak ng toko. Yari tayo dyan, Sen. Baka mayari ako dito sa PH Update. Ako, pinapakinggan ko lang sinasabi mo pero ako medyo dumidistansya ako sa mga nakakatanggap na tayo ng mga mahirap yan. Mahirap yan, Sen. Well, Love natin yan, tignan love natin, natin Sen, ano? Mamaya, mayroon tayong mapag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Nabaltaan ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po Nako, yan. isang Yan ang gusto kong batas. pag-usapan. Panukala Panukala, ito panukalang batas eh. ni Senador Amy Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa. Kasi nga, nadala si Ganun ba? first time eh. Oo. Wala ba ng batas na nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? May Meron ito po. may Eh, kasi, Opo. Oho. Kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Di ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Oho. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman nagpapaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi nga, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Oho. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Taka, may Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Oho. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Aha. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang kailangan mag-ano ka ng batas, yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit.
Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Yes. Pangulong Duterte. Aha. Uulitin pa kaya yun? Mukhang... Kung Nako. Itong si Amy Marcos, siya rin ka dito. Amy, makinig ka ha. Para meron ka natututunan. Nasoplak na naman ho siya ni Senator Bato de la Rosa. Yung ano na yan, Duterte Act. Duterte Bill. ulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. O ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? FRRD. PRRD Act. Oo. Opo. Sino ang uusigin pa maliban kay Oo. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Ah. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Oo. Di ba, hindi ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung Kung isa wala lang. meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Okay din naman yung suggestion na yan ni Sendante. Baka malay natin, di ba? Sa mga susunod na panahon, meron din tayong padala sa mga gumawa niyan kay Tatay Digong, meron din tayong padala sa ibang bansa. Hindi, padala na natin lahat sila kay San Pedro. Di ba? Wag na sa dahig. Rekta na silang mag-report kay San Pedro. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa manoy mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, Sen, Sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Oho. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagkasumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. So, yun daw ho pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya i-detain nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, Opo. inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. O wala namang
Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala namang sabi Wala pong ganun siya, no? Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Eh bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Aha. Yeah. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Eh siguro sa Lunes kasi Sasabihin niyo pa lang po. pina-analyze ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, na meron pang uhuliin, eh yun ang makikinabang dito sa batas Kung na sino to. man, oh, Pero kung sino ako, man yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ibig sabihin, ano yan, pag-e-epal na naman ni Aimee. Diba? Pag-e-epal na naman ni Aimee. Para lang tingnan nyo, sinusolusyonan ko para hindi na maulit yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maulit man yan sa kapatid mo, wag naman sana. Kawawa naman yung si Kokak, di ba? Anong tokwa? Nakakabuisi ito mga kababayan. Pag naaalala natin, bumabalik yung galit natin. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Aha. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdititini, panguusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At Resolution nito sa resolution hindi po ito panukalang batas, oh. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 1951 eh. Bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oho. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado, na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprubahan. Aba, oo nga, no? Di ba Oo, may Senado ito mapaparusahan? Senado ito di ba? Opo. Tsaka na natin tingnan. Gusto ko lang ideklara. Okay. O kung na-deklara, di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. O di tsaka natin balikan yung Sino Yung bang mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang nag-implement nito? Para maayos na. Malaman tong gagawin na to ni Senator Dante Marcoleta. Para kay Torre, para kay Gibo, para kay Anyo, para dito kay Bonjing, handa-handa nyo ng mga tumbong nyo. Ihanda-handa nyo na yung mga tumbong nyo. Yari kayo dito kay Sen Marcoleta. Natin. Di ba? Kasi yun ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot doon. Kasi meron namang, di ba merong meron ng naunang pagdinig dyan. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. So, parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede bang idugtong ko na ito, di ba? Opo.
Well, ang kung di ako nagkakamali, yung sa ano yun, di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Oo, nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi Diba? ko. Para magkaalaman na kasi. dapat, Diba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Na, Teka. Paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. O pagaluin mo yung tatlo, ha? Oho. Huwag lamang yung isa. Ganun. Diniscuss mo yung pending yung panukalang batas. PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Dalawang resolusyon. Diba? Oo. O lagumin mo ngayon. Yun, si Nelson. Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Trabaho ka Hirap naman. namang lagumin yun na senador. sige. Tatlo. Oho. Lalagumin mo lang. Kasi yung ito isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala Deklarang unconstitutional. Deklarang unconstitutional. At pauwiin Oho. ang dating Pangulo. Oh. O, lagumin mo nga. O, maya-maya ng konti. Bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kababayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin, yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Hindi kasi nga dinidiscuss natin. Na hindi naman tayo, wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli? Iisang tao lang, si Amy Marcos lang makikinabang yan, Sendante. Masyado kasing bida-bida eh. Ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte. Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Nga po naman, ano? So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din kasi... So 1 in 100 years ka mo na lang. Halimbawa in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Oo. Hindi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na nga eh. nandun So, na siya eh. ipagalimbawa natin. Naging batas ngayon, pinirmahan. Kani-kanina lang ni Pangulong Marcos sa limbawa. Halimbawa, Hindi pa natutuyo yung yung tinta. Pinapa-aresto si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Gaano? Galing sanggaling galing ng Hong Kong. Yan. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Yan. Sino pa? Mukhang wala na nga akong Wala maisip. ka nga. Sino pang pagtityagaan? Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga? Sapagkat siguro wala nang gagawa sa takot ng lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Sino gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya ng Kaya ganyan. nga, so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko, kung i-declare lang natin na ang constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, baka merong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Yan. Galing, di ba? Ito nga, wala na maraming cheche. Nakuha ko yung punto ni Senator Dante Marcoleta. Kasi pag na-declare ang unconstitutional yan, napag-usapan yan, automatic di na kailangan pirmahan ni Bangag para maisabatas ang mga ganyang klaseng gustong mangyari nito si Senator Dante Marcoleta. Yung kay Amy kasi, 3 taon, 6 na taong bubunoy niyan para maisabatas. Ito, meron namang batas. Yung ginawa kay PRRD, deklara natin unconstitutional. Palakpakan natin ang taba ng utak nitong si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Nga. Wala nang mag-iisip niyan. Lahat ngayon ay siguro mag-iisip ng 2 beses muna bago niya gawin Bago yan. niya kung halimbawa may So preventive ngayon ito. Nako, Nelson, okay na tayo? May 3 minutes ka na. 5 minutes yun eh. Napakahirap pagsama-sama. Ang haba. So sabihin mo, alin po ang gusto nyo sa 3? Mo na lang. Ayan. Nga, no? ABC tayo. ABC. A,
Ito po, aprobahan yung PRRD Act. Aha. B, yung deklarang Alin ba yung, ano ba yung dapat na bigyan ng atensyon? Ganun na hindi pipili. Ano ba ang dapat na bigyan ng atensyon ng Senado? Alin ang dapat na bigyan ng pangunahing atensyon? Oo. Pangunahing atensyon ng Senado. Yung panukalang batas na ganito? Yan. O yung dalamang resolusyon na ganito? Yan. Ano naman yan eh? A or B? A, alin ang dapat na bigyan atensyon. bigyan ng atensyon ng Senado. Yan. Ito pong PRRD Act, kasi yung title niya, no, nakadugtong ang PRRD Act, o yung dalawang resolusyon na sendante na una, ideklarang Na magpinsang buo ka mo. unconstitutional yung pagkakahuli sa dating Pangulong At Duterte pabalikin na siya rito. at siya po naman ipabalikin na sa Bilang yun Pilipinas. ang tayo ng Senado. Yan. Oh. Kayo po, A or B. Yeah. May paraan po tayo ng Sa mga kaganapan ho na to sa Senado, ngayon siguro malinaw na ho sa administrasyon nito si Bangag. Hindi na kagaya ito nung panahon ni Zubiri, panahon ni Chis Escudero. Kasi hindi na nila ganun kakontrolado. Siguro yung mga iilan dyan, pwede nilang kontrolin, di ba? Kagaya ni Soto, ni Lacson, kaya kontrolin yun ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya silang kumpasin kung anong gusto nila mangyari nitong si Lisa Marcos, si Marcos Jr. Siguro kaya nilang gawin yun doon sa dalawang individual na yun, gaya kay Risa Hontiveros o kay Wing Gatchalian. Yung mga yan, kinukumpasan niya ng di ba, ng mga bangag, ika nga. Ayun na nga mga kababayan, ang importante ho dito talagang nakikita ho natin na ang Senado hindi na ho kagaya ng dati. Independente na ho siya. Yung tipong nandyan na si Senator Dante Marcoleta, nakabuo sila ng napakatibay na block, napakasolidong block, kahit na yung mismo. Ito kasi si Ay Marcos masyadong bida-bida eh. Di ba? Masyadong bida-bida si Aimee. Galing na ho mismo kay Senator Rodante Marcoleta. Nirespeto natin ang mga punto de vista niyan. Tama ng utak niyan. Ika nga, hindi pa natin naisip na ho niya si Senator Rodante Marcoleta. Kaya magaling eh. I-experience niya sa gobyerno, kung paano bumalangkas ng batas, kung sino mga maapekto. Magaling ho yung mama na yan. Tayo nagtitiwala sa ika nga. Ibinibigay ho natin sa kanyang kamay ang mga ganyang klaseng bagay, pagdesisyon. Siya ang ating sinusundan. Matalino, magaling. So Lois, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo, maraming salamat mga kabayan.